Heart to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, itago mo na lang po ako sa pangalang Cel, 32 years old. Meron pong asawa at 2 anak. I just wanna share my situation now with my husband. And here's my heart-to-heart story. Mama Colleen, nagkakilala po kami ng naging asawa ko way back 2011. Through common friends. Inuman. Siyempre mga bata-bata pa, mga gala-gala. Ganun po yung aming pagkakakilala. Hanggang sa nagkaligawan, nagkagaanan ng loob, hanggang sa nagkabuntisan. And then 10 years ang nakalipas, tsaka lamang po kami kinasal na 2. Taong 2021. So nung nagkaanak na kami, Mama Colleen, for me, priorities change. Nung nagka-baby na kami, ako syempre nag-mature na ako, nagkaroon na ako ng goals, kumbaga naging goal-driven na ako, at priority ko na yung mga bata, yung mga dreams and goals ko sa life at sa family. Pero masasabi ko na yung asawa ko, hanggang ngayon na 37 years old na, hindi pa rin nagmamature. Umiinom pa rin, barkada pa rin. Pero Mama Colleen, in fairness naman po sa kanya, pagdating po sa mga bata, hands-on din naman siya. Grabe niya ka-close yung mga bata. At grabe ang pagiging responsible niya bilang ama. Ang problema, Mama Colleen, kung gaano siya ka-responsable sa mga anak namin, pagdating po sa akin, taken for granted po ako. Yung bang kapag ka nag-aaway kami, palalayasin ako. Kasi Mama Colleen, sa bahay kami nila nakatira. Tapos sasabihan ako harap-harapan na ayoko na sa'yo, fall out of love na daw siya sa akin, at iba pa pong masasakit na salita. Tipong iniisip ko kung asawa ba talaga ang turing niya sa akin. Pero ending, pag nagagalit ako, nagiging okay din naman. Lalayas ako, magkakabalikan pa rin naman. Kumbaga eventually, magkaka-okay din kami. Kasi Mama Colleen, madali po akong magpatawad. At mahal ko yung tao kahit ang sakit-sakit na. Nag-move kami ng husband ko with the 2 kids dito po sa US. Yes, nandito na po kami sa US. Nung nasa Pinas pa kami, medyo nasanay po siya na kahit sinasaktan ako ng mga salita, taken for granted lang ako parate. Lagi akong pinapalaya sa bahay. Yun, paulit-ulit. At malaki po yung pagkukulang niya sa akin. So once again, nagkakabalikan pa rin kami. So once again, nag-move kami dito sa US. Sabi ko, last chance ko na to. Kumbaga, ito na yung ultimatum ko para sa kanya. Na sana magbago na siya. Sana gagawan na naman siya ng paraan para sa aming pamilya. Kumbaga, baka pag nandito na kami sa US, magbago na yung goals niya sa buhay. Pero Mama Colleen, wala eh. Laging ako parati yung nagwo-work, nagtatrabaho buong linggo. To the point na minsan, wala na po akong time sa mga bata. Siya po ang laging nasa mga bata. Ako po ang lahat na gumagawa ng paraan
para sa future ng aming pamilya. Parang ako lang po yung goal-driven sa pamilyang ito. Though, oo, Mama Colleen, dito kasi sa ibang bansa, ang realidad, mas madali po ang babae na makahanap ng trabaho, especially as caregiver. Pero dahil mas may oras siya sa mga bata, yun na nga, mas close po ang mga bata sa kanya. So yung conflict po na nag-start sa Pilipinas, sabi ko nga, kung ibang babae yung naka-experience noon, siguro matagal na siyang hiniwalayan. Pero ako, sinubukan ko pang lumaban. Sinubukan ko pang kumapit. Meron pa akong hope na sa pag-move namin dito sa US, magiging okay ang lahat. Pero hindi. Binabaliwala niya pa rin ako. Taken granted pa rin ako. Ngayon, Mama Colleen, sa pagbabaliwala niya sa akin, may nakita ako o may nakasama ako na lagi kong nakakausap. Nakagaanan ng loob. In short, siya po ngayon ang nagpupuno ng pagkukulang ng asawa ko. Hanggang sa na-in love na ako sa kanya. Sa bagong lalaki na nakilala ko sa trabaho. Nagkahulugan ng loob. Kaso, ang problema, ang masaklap, may asawa po siya sa Pinas. Pero, shaky na rin po ang relasyon nilang dalawa. So ngayon nagkaalaman na ng lahat, Mama Colleen. Nalaman na ng asawa ko na may bagong lalaki na sa buhay ko. So my husband is trying to win me back. Hindi daw niya maisip na makita ako sa iba. Pero Mama Colleen, ayaw ko na talaga. Oo, kahit may anak na kami ng asawa ko, ayaw ko na. Yes, my husband was trying to win me back desperately. Hindi daw niya makita na may kasama akong iba at gagawin niya daw ang lahat. Bumalik lang ako sa kanya. Namimilit siya, Mama Colleen. Pero kasi pag naaalala ko lang yung pinagagagawa niya sa akin, ayoko na agad eh. Kasi na-trauma na ako dahil baka gawin na naman niya ito. Kasi Mama Colleen, nangyari na to before eh. Na umuwi ako sa amin, nagmakaawa siya. Kaso after ilang days, sinabihan niya ako pagkabalik ko sa kanya na utu-utu ka kasi, bumalik ka pa sa akin. Yung gaganunin niya ako, yung trauma na yon na ayoko na muling maramdaman kasi ang sakit-sakit. Pero ngayon, nagmamakaawa siya, nade-depress na daw siya, bumalik na daw ako sa kanya. Pero kahit anong gawin na pagmamakaawa niya, ang sinisigaw ng puso ko, ng utak ko, ayoko na talaga. Ayoko na talaga. Kami pa rin po nung bagong lalaki sa buhay ko, getting stronger. Kahit alam ng husband ko, push pa rin siya sa sarili niya. But again, ang masaklap, may asawa nga po siya sa Pinas. Ang tanong ko lang po, Mama Colleen, tama lang po ba yung ginawa ko? Tama din ba na piliin ko tong isa na complicated din pero dun ako nagiging masaya kasi siya po yung pumupuno sa pagkukulang ng husband ko na ilang taon na hindi ko na-feel sa kanya. But at the same time, takot din kasi ako baka etong lalaking pipiliin ko magdudulot lang din sa akin ng sakit. Pero sa sitwasyon naming ito ngayon,
yung pinaninindigan niya talaga ako, pati yung mga anak ko. Pero takot ako, baka hanggang kailan lang din ganito. Mama Colleen, hindi ko alam ano ba talaga ang dapat gawin. Yung mga anak ko, syempre yung mga bata, hinahanap din yung papa nila. Pero ako, gusto ko na tantanan na ako ng papa nila kasi masaya na ako sa bago ko. Ito po ang aking kwento. Muli, ako po, si Sel, 32 years old, and this is my story dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Sel, wala na ba talagang pag-ibig sa puso mo? Talaga bang natuyo na yung pagmamahal mo sa kanya? O baka naman overwhelmed ka lang sa bagong attention na nakukuha mo? You know what? I heard you. Your sentiments, yung hugot mo, yung pinagmumulan mo ng pagkapagod, yung trauma mo, naririnig kita. Kahit sino yung nasa sitwasyon mo, talaga nga namang bibigay. Kumbaga parang sa baso, kapag napuno, aapaw at gusto mo na lang itong bawasan para maging okay ka. Naririnig kita. Pero for me, no, wag mo munang sukuan yung asawa mo. Kasi ikaw na rin naman ang nagsabi na you are the matured one. Matured ka na mag-isip, the way you decide on life, the way na ikaw ay goal-oriented, the way na gusto mong maging ending ng pamilya mo, ganito, ganyan, ikaw yung mature dito. So, bakit hindi mo pa i-stretch pa ng konti? Habaan mo pa ng konti bilang ikaw nga yung matured at subukan mo pa na turuan yung asawa mo para dumating din siya sa maturity stage niya. Although nakakapagod na kasi parang binigay mo na yung lahat ng energy mo, you give it all pero hindi pa rin sapat. Maybe akala natin na ibigay na natin ang lahat pero hindi pa pala. Maybe akala natin last straw mo na ito, pero meron pa palang nakatago, nire-reserve mo lang. So, anong ibig kong sabihin? Ulitin ko, wag mo munang sukuan yung asawa mo. And given the fact na nasa relasyon ka nga na bago, but it's also too complicated. Napaka-komplikado. Imaginin mo, makikipagrelasyon ka na lang sa iba? Sa may sabit pa? Kahit sabihin pa natin na Mama Colleen, shaky na naman po yung relasyon nilang dalawa. What if yung asawa nung bagong lalaki sa buhay mo ay umaasa na magkaayos sila pero hanggat nandyan ka, hindi sila magkaayos dahil may option siya? Paano kung ikaw yung nasa sapatos ng babae na ang hope niya bumalik pa yung asawa niya na buo? Pero dahil nandyan ka, hindi sila mabuo-buo? Gusto mo ba na tawagin kang homewrecker? Kahit sabihin pa natin na hindi naman ako talaga ang dahilan kung bakit naging shaky yung relasyon nila, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka dahilan. You are also part of it. Kahit sabihin natin 1/8 lang ng buong pie, you are also part of it. Kaya sila nagiging shaky? Oo, pwedeng dahil sa mga personal reasons nila, sa mga differences nila na hindi nila ma-work out. Yes, nandun na tayo. But part of it, kaya lalo silang nagiging shaky because nandyan ka sa picture, umi-eksena sa kanilang dalawa. So once again, gusto mo bang maging parte ng pagguho ng isang pamilya? Bakit instead na tutukan mo yung bagong karelasyon mo, bakit hindi mo na lang bigyan ng isa pang pagkakataon yung asawa mo na tinitaken for granted ka, na baka pwedeng matulungan mo rin siya para ayusin kung ano mang problema sa kanya? Kumbaga, wag mo siyang sukuan, tulungan mo siya. Pagbigyan mo pa. Total, nagmamakaawa naman ngayon. Total, sabi niya gagawin niya ang lahat, ma-win back ka lang niya.
malay mo naman, eto na yung turn niya para talagang bumawi. Malay mo naman, nagising talaga siya kasi, wow! Dati, hindi niya ako kayang iwan kasi wala namang iba eh. Kumbaga, dahil nakita niya na capable ka na humanap ng iba, capable ka na may ipapalit ka sa kanya, kumbaga, this is a different kind of story now. Dati kasi lumalayas ka lang pero walang ibang lalaki eh. 'Di ba? Dati kasi parang lalayas ka lang, punta ka sa nanay mo. Ngayon kasi lumayas ka, pumunta ka sa ibang lalaki. So medyo nagpanic siya. Malay mo, yun yung naging wake up call niya na, teka lang. Parang kailangan ko na talagang magtino this time. Kasi tingnan mo, nagawa niya na akong palitan, nagawa niya na akong hanapan ng ibang lalaki. Dati pupunta lang siya sa nanay niya eh. Ngayon lalaki din, pinuntahan niya. Who knows? Eto na talaga yun. Eto na talaga yung panahon para siya ay magtino. Who knows, na-realize niya yung worth mo, and who knows, natakot na talaga siya this time, at yung takot na ito ang magpapatino sa kanya. Who knows? So malalaman lang natin yan kung bibigyan uli natin siya ng isa pang pagkakataon. Yes, sinabi mo na sa akin kanina na last straw ko na to, Mama Colleen. Kumbaga ito na yung last option ko na bibigyan ko siya ng pagkakataon paglipat namin dito sa US. Pero hindi niya pa rin ginawa. Ibang situation kasi ngayon eh. You cannot compare yung naging situation nyo dito sa Pinas compared sa situation na nangyayari ngayon dyan sa ibang bansa. Kasi may lalaki nang involved. Na akala niya hindi mo kaya, pero tama siya, akala niya lang yun. So yun lang. Huwag ka munang pumasok sa isang sitwasyon na napaka-complicated. Lilipat ka na lang ng ibang bahay doon pa sa nasusunog na bahay. E di parang pinaso mo lang din naman ang sarili mo, di ba? Hindi ko rin sinasuggest na lumipat ka sa single man. Hindi rin ganon. Ang akin lang, maybe the reason why you are in this situation, sa sitwasyon na nakipagrelasyon ka sa lalaking may sabit, maybe this is a sign na kaya yan ang binigay sa'yo para ibigay yung clear na sagot na piliin mo muna yung pamilya mo at yung asawa mo. Kahit sabihin pa natin na ito kasing si bagong lalaki, binibigay niya lahat, nararamdaman ko yung pagkababae ko sa kanya. Kumbaga, yung hindi nabibigay ng asawa ko, siya ang nagpupuno. No. Nandun na tayo eh. But he is complicated. Ikaw na rin ang nagsabi na paano, Mama Colleen, kung hanggang kailan lang din kami. Paano, Mama Colleen, kung paano kung magkaayos sila, diba? So maraming paano eh. So might as well, pulutin mo muna yung bato na medyo mas magaan. Yung bato na medyo kaya mo pang buhatin. Yung bato na hindi masyadong mabigat. Yung sinasabi mo na ayaw mo na talaga. Yung sinasabi mo na desperado na yung asawa mo. Again, let's give him another chance. But I want to reiterate, gusto ko lang ulitin, na yung nararamdaman mo ngayon na pagkapagod, yung nararamdaman mo ngayon na trauma, yung nararamdaman mo ngayon na takot kapag ka bumalik ka sa asawa mo, valid lahat ng yan. But ang akin lang, baka lang mag-work this time. Baka lang mas maging okay this time. Pero syempre, nagbitaw yung asawa mo, nagagawin niya ang lahat. Mapanalo ka lang niya sa laban na to, pahirapan mo rin ng very, very slight. Diba? I-take mo tong moment, pagkakataon na ito na mag-date kayo na kayong dalawa lang, maglatagan kayo ng baraha, and pag-usapan na ninyo this time kung ano yung gusto mong mangyari bago kayo magkabalikan. Ilatag mo sa kanya lahat. Hindi yung pag nagkita kayo, nagkabalikan kayo, wala nang usap-usap. Ang gawin mo, magkita kayo sa isang restaurant, sa isang park, yung magkakapag-usap talaga kayo ng puso sa puso, ilatag mo lahat ng mga gusto mong mangyari.
Baka yun lang yung kulang sa inyo, yung heart-to-heart talk. And then eventually, let's see kung ano yung mangyayari. Okay na makaramdam ka ng takot. Okay na medyo i-guard mo yung sarili mo. But it's also okay to give another chance. Sige, kahit sabihin mo na ito na talaga yung last chance. Sabihin mo sa kanya yan, I will be giving you this lastiest chance. May lastiest ba? Totoo na to, todo na to. Ibibigay ko na yung 100% ko. 100%. Habang lumalabas yung yung mga ugat mo sa leeg parang si Taguro. Taguro? Sabihin mo yun sa kanya lahat. Just be open. Mag-open up ka sa asawa mo. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon pero todo na to ha. Parang si Taguro, todo na to. Pag ito binaliwala mo pa. Pag ito pakakawalan mo pa, pasensyahan na lang tayo. Sana ligawan mo uli ako. Sana patunayan mo, nakabalik-balik ka talaga sa buhay ko. Huwag nating piliin yung komplikadong bagay. Once again, kaya tayo nai-stress dahil tayo rin ang may gawa nito. Alright? So, yun lang. And good luck, Sel. And gusto kong marinig sana soon ano yung update sa buhay mo. I wanna know kung magiging effective ba tong option na to. Yun lang naman. And again, isang malaking good luck. Okay? Huwag mo munang pasukin yung komplikadong bagay. Kung may option naman na piliin mo yung mas okay na bagay para sa'yo, para sa mga anak mo. Yun lang yung nakakalungkot eh. At the end of the day, kung meron mang mas nasasaktan dito, yung mga bata. So I will pray na maging okay uli kayo. Sana balikan ninyo yung mga araw na nagka-inlovean kayo. Sana magtuloy-tuloy na magkaayos kayo. At sana ito na ang simula ng pagbabago ng asawa mo. Samahan mo ng dasal. Walang imposible kay Lord. Kawinner yan po ang kwento ni Sel. Dito, sa Heart to Heart with Mama Colleen. When you speak from your heart, everybody listens. Heart to Heart with Mama Colleen. Heart to Heart with Mama Colleen.